Isang mapagpalang araw muli mga katiit sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon mga katiits ay regarding sa turtle signs. Okay. Yung turtle signs ay mostly iba yung kanyang minsan mga signs na kung saan banda yung kanyang location ng treasure. So, ito yung mga katiits, mayroon kasi akong nakita sa isang naka-hits na turtle sign. Sa may ilog po yan. Okay. Ito po yung mga katiits. Madalas yung turtle sign ay natatagpuan natin sa ilog. So, mayroong isang grupo ng treasure hunter na nakakita ng isang turtle sign. Ito'y dalawang turtle sign ang nakita nila. Ang isa nasa tubig, nakalubog yung isang turtle sign. Yung isang turtle sign ay turtle ay nasa lupa. Pero siguro ang layo ng mga nasa 5 meters po yung layo mga katiits, yung pagitan ng isang turtle na nasa tubig at yung isa naman ay nasa lupa. Ang layo nun ay nasa 5 meters ang layo. So dito mga katiits, yung nakahis mga katiits, ang ginagawa nun, palibhasa mayroon silang equipment. So mayroon silang locator, mayroon silang scanner, mayroon silang detector. Okay, metal detector. So, ang ginagawa nila mga katiits, yung una ay chinek po nila ito, dinetect nila po yung unang turtle na nandun sa lupa. So, chinek nila na maigi yung paikot ng turtle na yan. Walang detection na nakuha doon sa unang turtle na nasa lupa. Yung pangalawang ginawa nila, pumunta lang yun sila doon sa isang turtle na nasa tubig, na nakalubog sa tubig. So, chinek din nila, in-scan, metal detector. So, negative din mga katiits yung isang turtle na nasa tubig. So, dito mga katiits, ang ginawa ng grupo na ito, yung paligid mismo mga katiit, siguro mga 5 meters. Mga 5 meters. Paikot itong paikot. Yun yung sinuyod ngayon nila. Sinuyod po yung area na yan, yung 5 meters paikot doon sa dalawang turtle. So, inikot nila ng sinurse ng metal detector. So, yung huli, mayroon sila na-detect. Okay. Ang formation ng mga katiits, ito yung isa na nakukunan ko mga katiits. Yung formation ng location area ng item ay triangle. Okay. So, sabi nga mga katiits, yung isa ay nasa lupa, yung turtle, yung pangalawa ay nasa tubig, yung isang turtle. Ngayon, yung na-detect nila na na-detect ng detector nila ay nasa lupa na, nasa gilid lang din ng pangpang ng ilog, yung kung saan may na-detect silang napakalakas ng signal ng detector. So, nung chinek nila yung formation ng ng dalawang turtle at saka dun sa items ay triangle. So, talagang eksakto triangle yung pinaka-exact formation niya. So, talagang ibig sabihin mga katiits, yung
mga Hapon talaga mga katiits, mahilig talaga sa mga triangulation na shape ang ano nila. Maglagay nga sila ng markers, maglagay nga sila ng signs, talagang triangle pa rin yung nilalagyan nila ng items. Minsan nasa gitna. Mayroon silang ginawang markers na triangle formation. Yung item ay nasa gitna. Minsan, yun yung mayroon ako isang napanood na yun naman mga katiis ay bamboo. Japanese bamboo po yung ginawang marker. So anong formation yung ginawa ng Japanese noon? Yun yung triangulation din. Okay, tatlong Japanese bamboo ang ginawa ng triangle formation yung ang bamboo na kanilang pinakamarker. Ngayon, yung items pala ay nandoon sa gitna. Yun yung ginawa ng Hapon, doon nila binarid. So, mayroon mga katitsa, wag din masyadong na pag triangle ay nasa middle yung ano. So, mayroon din silang ginagawa para lang mailigaw. Mahilig talaga yung yan, hindi basta-basta yan, minsan baliktad. Ang ginagawa mga katiits, na minsan yung pagtatago nila ay triangulation ang ginawa. Minsan nandyan sa kanto. Minsan sa kanto naman sa kabila, minsan sa kanto, minsan sa gitna. So, anong magandang solusyon yan mga katiis kapag nakakita kayo ng mga tulad ng bamboo, na Japanese bamboo at nasa liblib na lugar sa bulubundukin na magtataka ka kung bakit may nagkaroon ng Japanese bamboo rito na nasa napaka-taas na tuktok ng bundok. So, medyo duda ka na doon at siyempre talagang mukhang may pagkakaiba sa na yan. So, balik tayo doon sa mga katiits. Nung na-detect nila yung sa triangulation area, mayroon ding ginawa ng Hapon noon mga katiits. May dalawang puno ng kahoy. May dalawang puno ng kahoy din doon kung saan yung na-detect nila yung lupa na yan na malakas ang detection. Nung sinubukan din i-analyze ng mga treasure hunter, triangle din yung kinalabasan doon sa So mula sa dalawang puno at saka doon sa items, triangle din yung formation ng items kung saan andun yung item. So, yun nga mga katiis, ano po yung kanilang na kuha ay yung mga old gold coins po. Yun yung siguro may mga 15 piraso yata na old gold coins na ang pinaglagyan din ay isang gold turtle rin yung shape na gold yun, para siyang box na maliit. So doon linagay yung 15 gold coins ang kanilang nakita doon sa nahukay nila. So ang napapansin ko mga katiits, yung kapag turtle ang natagpuan mong nandyan sa ilog, ay magdududa ka na kasi nga iba yung kanyang estratehiya. So talagang tama yung ginawa ng mga yung naka-hits dito mga katiis kasi lahat ng area mismo yung turtle ay kanilang dinetect ng metal detector, scanner. Ganito rin yung isa, in-scan din nila. So walang detection nakuha. So ang ginawa, yung paligid mismo na lumayo lang sila ng 5 meters. Doon na nakita nila yung item na napapansin din nila yung ulo ng isang turtle ay
nakasipat dito sa item. So isa pa yung napapansin nila. Ngayon yung isang turtle nakatingin dun sa isang turtle sa tubig. Yung turtle na nasa lupa. Yun yung napapansin. So ang ginawa ng turtle doon, tiningnan yung turtle doon sa tubig. And sa tubig naman, mayroon siyang tiningnan dito sa may gilid ng ilog sa lupa. Pero lupa na ito. So, yun yung napapansin ng mga na tama yung uh, pinaka signs ng isang turtle sa tubig na nakatingin dito sa may lupa. So, ang layo yata yan, mas mga 8 meters po ang layo mula dun sa turtle na nasa tubig, mga katiits. So, napakagandang science yan kapag nakakita po kayo sa mostly mga katiits ay yung turtle ay sa ilog talaga na makikita talaga. Yun yung isang magandang palatandaan ng mga Hapon pag naglalagay ng mga signs and markers. Mayroon akong napakinggan sa kay Jessica Soho na mayroong nakakita ng turtle markers. So, ang ginawa ng nakakita, hindi naman hindi naman isang magsasaka lang yata yon eh. Nung dumaan sa ilog, may napansin siyang turtle talaga yung yung hugis. Tinanggal niya yung mismong turtle, tapos dinala niya doon, akala ay may laman yung turtle. Yung pala ay maraming ang nag-comments doon na bakit tinanggal yung turtle, kasi yung turtle na yan ay isang markers yun, isang signs yun, sayang. Salip na malukot pa sana yung item, hindi na, kasi dinala niya yung nakarating pa nga kay Jessica Soho yun, mga katiits. Kasi nga akala nila kung anong mayroon dun sa turtle na yan, yung mukhang turtle talaga yung parang simento na kinuha nila dun sa na nakita ng isang farmers. So, ang daming comment dun sa baba na kay Jessica Soho na sayang, sabi nga yan, isang marker sign yan, sayang kung hindi malukit yung item, kasi nga andyan yung yung turtle na yan, hindi malayo yung items ko na pinalagyan noon. Isang lang yan, isang marker lang yun talaga. Yun yung nakita ng isang farmers. So, sayang yun. Sayang yung So, ito yung mga katiits. Isa yun sa nire-reveal ko sa inyo mga katiits, yung pag nakakita kayo ng mga turtle sign. Okay, mostly mga katiits ay triangulation po yung ginagawa po ng Hapon sa paglalagay ng buried items, yung mga tinatago nilang items po. So, yun nga, yung may nakahits nga na isang grupo ng treasure hunter ay isang triangulation yung shape kung saan yung item na tinago, linugit nila. So, lumabas na dalawang triangulation ang ginamit ng Hapon. Dahil mula dun sa turtle, dalawang turtle hanggang dun sa items ay triangle yung forma. Pagdating din dito sa malapit din sa may items na kung saan nandoon, may dalawang old tree, at kung saan din yung items, triangle din yung shape ng So talagang mapapansin nyo ay mahilig din sa triangulation talaga ang mga Japanese noon. So ito mga katiits, sana napulutan din nyo ng aral at kaalaman regarding sa turtle sign, sa mga turtle markers na inyong makikita at matatagpuan sa mga ilog o saan pa man sa lupa o sa mga liblib na lugar. Ang aking lang, may papayo, i-check nyo ng maigi. Gamitan nyo ng treasure hunting equipment para sigurado tayo mga katiits. At hindi masayang yung ating pagod na hukay doon, hukay dito, walang kapabararakan. So, iba talaga yung mayroon kang gamit. Ito yung pinaka-advantage na may gamit kang
magamit para ma-detect yung tamang location ng buried item. Okay, maraming salamat mga katiits. Muli, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video na ipapalabas pa. Muli, maraming salamat. God bless us always.